May kaibigan ako na minsang nagsabi sa akin, "Bro, hindi ko alam kung bakit ako nahulog." Hindi naman siya sweet, hindi rin siya consistent. At doon nagsimula ang kwento niya, isang kwento na maraming estudyante ang makaka-relate. Welcome sa Shadow Mind PH, kung saan pinag-uusapan natin ang psychology sa likod ng attraction at behavior, hindi para manloko, kundi para maging aware. At ang ikukwento ko ngayon ay experience ng kaibigan ko nung college siya. College pa lang kami noon. May na-meet siyang babae sa org nila. Tahimik lang, hindi pala chat, pero ramdam na ramdam ang presence. Sabi niya, hindi ko siya masyadong kilala, pero lagi ko siyang iniisip. Dun pa lang, gumagana na ang law of mystery. Noong una, sweet daw paminsan-minsan. Tatawa, makikinig, tapos biglang mawawala. Akala niya busy lang. Hindi niya alam push and pull na pala ang nangyayari. Kapag lumalayo, mas lalo siyang naghahabol. May mga araw na parang siya ang pinaka-importante. Tapos kinabukasan, parang stranger ulit. Sabi ng kaibigan ko, parang kailangan kong galingan para bumalik siya. Doon na pumasok ang emotional investment trap. Napansin din niya na halos lahat ng gusto niya, gusto rin daw ng babae. Music, movies, values, parehong-pareho. Akala niya soulmate. Pero ngayon naiintindihan na niya na iyon ay emotional mirroring. Habang tumatagal, siya na ang laging nag-a-adjust. Siya ang nag-aantay ng reply. Siya ang humihingi ng oras. Pero ang babae, chill lang. Ito ang never appear desperate law na unti-unting naglalagay ng power imbalance. May point na tinanong niya ang sarili niya, bakit parang ako lang ang nahihirapan? Pero imbes na umalis, mas lalo siyang nagstay. Kasi kapag binibigyan siya ng konting attention, sapat na yon para manatili. Dumating ang time na sinabihan siya kung sino ang pwede niyang kausapin, anong post ang dapat niyang iwasan. Hindi raw ito selos, a concern lang daw. Pero iyon na pala ang subtle control. Sabi niya sa akin, hindi ko na malayang nawawala na pala ako. Mas anxious siya kaysa masaya. Mas takot kaysa sigurado. At doon niya na-realize, hindi ito healthy attraction. Nagising lang siya nung napagod na siya emotionally. Nang magsimula na siyang magtanong, doon siya tinawag na nagbabago at masyadong sensitive. Classic gaslighting na. Ngayon, okay na siya. Mas malinaw na ang isip. At sabi niya, kung alam ko lang dati ang laws of attraction, hindi sana ako umabot sa ganon. Ang lesson ng kwento niya, hindi lahat ng attraction ay natural. Minsan may psychology sa likod ng kilos ng tao at kapag hindi mo alam, ikaw ang talo. Kaya sa Shadow Mind PH, palagi naming sinasabi, ang awareness ay hindi para mawalan ng kilig, kundi para hindi mawalan ng sarili. At kung gusto mo ng mas maraming kwento, analysis at awareness tungkol sa attraction, dark psychology at relationships, mag-subscribe ka sa Shadow Mind PH. Tandaan mo, mas mahalaga ang malinaw na isip kaysa sa attraction na binuo sa kontrol.